dito sa TV5. Selos ba o kuryente? Nako, hindi na natin alam kung anong pinagmulan ng gulo na ito sa pagitan nila Aling Delia at ni Bubot. At ngayon nga, ultimo si Ate Maylene na pamangkin ni Aling Delia ang nagsasabing sobrang selosa. Selosa. Sila po kasi wala sa lugar eh. Sabi lang po yung may tatanong lang po sa asawa niya. Naghihinala na po siya eh. Paano nagalit sa'yo? Yung asawa mo nasa trabaho araw-araw, paano mo tatanungin sa akin? Sa asawa mo ka tinatanong sa asawa mo! Kung niya sa akin, ginagalang ko siya kasi sa akin kahit pa paano po. May pinag-aralan naman po ako, hindi ako basto. Oo. Katulad nila. Oo? Eh ikaw, ano So, bakit po kayo sa palagay ninyo sinichismis ng gano'n, Aling Delia? Tinitismis ka? Oo, eh anong ginagawa niyo doon? Nung una? Ano una? O ano? Hindi naman chismis siya sa'yo eh. Nakasunod na yan. Wala ka Sino po ang sumusunod? Yeah, wala tigil na sunod pa sunod kay Banting kung saan magpunta pag hindi nakita nagagalit. Oh, pero Aling Delia, hindi naman din ho po pwedeng ganon na parang daig niyo pa si Jaworski kung makabaho Jaworski. Pag may kay Valentin. Kasama po yun sa dapat niyong unawain dahil ang pinili po ninyong karelasyon ay mas bata po sa inyo. Ikaw nang ligaw kay Valentin, kaya kismisan ka. Bakit niyo sinasabing siya ang nanligaw? Eh sabi niya hindi naman. Siya po yung nagpupunta doon sa bahay ng tsahin niya. Ayun, kahit saan tayo pumunta kayo, may mga gulo kayo. Wala. Kaya siya nang gusto ni Valentin sa maganda siguro. Naku, Attorney Acosta, ay parang napakaraming pinag-aawayan ng mga magkakapitbahay na ito. Nagsimula sa kuryente, tapos umabot sa selos. Unahin muna natin. Baka kailangan natin ipaliwanag kay Aling Bubot po na yung ginagawa po nila sa kuryente, illegal po ba yun o legal? Meron pong batas na sumasaklaw dyan, Tiangami, yung Republic Act 7832. O ito yung sinasabing Anti-Electricity and Electric Transmission Lines and Materials Filterage Act of 1994. Nandito po sa batas na ito, particularly sa section 2 nito ay enumerate doon kung ano yung mga ipinagbabawal upang sa ganon ay sasabihing illegal use of electricity. Isa nga po yun, yung pagpapagamit ng kuryente. Kahit na po yung duly authorized meter holder ay nagpagamit yan ng ibang service, ng facility, na walang kapahintulutan o konsento yung private utility provider. Saklaw po ng batas na yan. At yun nga ay maaaring makumit yung krimeng illegal use of electricity. Tiangami. At maging yung gumamit. Tiangami ay saklaw din ng batas na yun. So pag napatunayan pong gano'n ang kanilang ginagawa, ano naman po ang kaparusahan niyan? Ang kaparusahan po niyan ay mula 6 na taon at 1 araw na pagkabilanggo hanggang 12 taon. Tiangami. Ipapalagay lang po natin, Attorney, na ito nga pong si Aling Bubot nagpapasaksak. Tapos nga, sabi nga ni Hans, pagka sumobrang dami yung nakasaksak doon, mag-overload, pwedeng magkaroon ng sunog ng dahil doon. Pag nalaman po ba na yun ang naging dahilan kung bakit nagkasunog doon sa lugar nila, may pananagutan po ba si Aling Bubot doon sa mga kapitbahay na nasunog at na-damage ang bahay ng dahil doon sa insidenteng yun? Tama po yan, Tiangami. Yan ay papasok sa daños perjuicios. Dahil sa kanyang negligence, katulad nga yung pagpapagamit na yun, hindi niya ay dapat foreseeable naman yun. Makikita niya ang magiging epekto kapag overload ang isang electrical use. Nagkaroon ng sunog, baka pumasok sa siya naging negligent at maaaring siya ay habulin ng daños perjuicios. Tiangami. Maraming salamat po, Attorney Ben Acosta. Yun nga po, Aling Bubot, ang gusto rin namin iparating na mensahe sa inyo na maaari mang nag-aaway kayo ng dahil sa selosan, dahil dyan sa Valentin. Pero yun po isang realidad po yun na hindi po malayong mangyari. Na kapag nagkasunog dun sa lugar ninyo at makita ang pinagmulan ay sa inyo, sagutin po ninyo yun. Kaya nga ho yung ito namin. Kaya nga naayos ko yung lugar nila. Totoo kaya ang mga sinasabi na siya ang dahilan na nangyayaring putulan ang kuryente dahil lumalabas, parang gusto lang daw ng
Aling Bubot siya, kaya sinasadya yung pagputol sa kuryente nila Aling Delia na siyang ikinaseselos naman ni Aling Delia. Narito po ang lalaki. Pinag-aawayan ba? Naligaw ka ba o ano? Valentin Tria, pasok! Kuya Valentin, gusto ko lang malaman, nakakasalubong mo si Aling Bubot, may inaabot siya sa'yo? Hindi, sa totoo lang, wala kami talagang magkaibigan lang kami. Oo. Magpagawa siya ng wire sa akin, gawin ko, tapos Oo. magbigyan ako ng magsigarilyo. Alam niyo bang sobrang nagsiselo si Aling Delia? Pero sinabihan ko na si Bubot, nga Bot, huwag ka nang maghanap sa akin, maggawa ka ng masunog ang wire mo kasi alam mo na ang asawa ko. Sinabihan ko siya talaga si Bubot, nga alam mo na, puro silos ang asawa ko. Doon po sa maraming beses na nagsiselo si Aling Delia, hindi po ba umabot sa punto na naisip niyo na, sige, lagi niya sinasabi, baka may babae ako, mambabae na lang ako? Hindi ko gawin yan. Oh, yun naman pala! Eh, bakit nagsiselos pa si Aling Delia? Love ka naman pala ni Valentin! Malalaman natin kung sino nga ba ng ligaw. Abangan nyo, magbabalik kami. Palabas, mas pinili nyo daw po si Valentin kesa sa mga anak ninyo. Akala ko po ba sabi nyo, boto ang mga anak ninyo kay Valentin? Miss Annie Beres would like to thank the following: Dr. Steve Martin of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Lost Nails, Jessica Valley Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Necessity Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami, galing na quality. Lucida Diaz, thank you Lucida. Ito ang tunay na masarap, Select Soy Sauce, kaya toyo pa lang, ulam na, ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa, gawang Pinoy. Metropolis Suites, your urban getaway in Davao. Harold's Hotel.